Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Happy Friday po sa ating lahat! Makakapagpahinga na naman nga po tayo ng 2 araw. Bago nga po ako pumasok kaninang tanghali ay nagpaalam nga po muna ako sa kanila mama at papa. At si papa na po pala ang magpapatawid sa akin. May pasok nga din po pala si papa mamayang hapon. Sabi niya nga ay siya na nga lang daw po ang magpatawid sa akin dahil may ginagawa daw po kasi si mama. Napakainit nga po mga kalabs Pag uwi ko po pala mga kalabs ay nadatnan ko nga po na naglalaga si mama ng mani. Binili niya nga daw po ito kay lola ko. Kaya napatimpla na nga po ako ng gatas ko at kumuha na nga din po ako ng mani. Gustong-gusto ko nga din po yung ganitong nilagang mani, mga kalabs. Nasanay nga lang din po akong kumain ng ganito dahil po kay Papa. Mahilig din po kasing bumili noon si Papa ng ganito. Malalaki nga po yung butil ng mani, mga kalabs. Isang salop po pala itong binili ni Mama. At 100 pesos nga daw po ang isang salop nito. Medyo nahihirapan pa nga po ako sa pagbabalat nito mga kalabs, kaya sumasakit po yung daliri ko. Tingnan niyo naman po yung pinsan kong maliit at gusto nga din daw po niyang humingi sa akin Pero pinipili ko nga lang po yung medyo malambot na ibibigay ko po sa kanya. Grabe nga po mga kalabs at sunod-sunod po yung paghingi niya. Yung kakabigay ko nga lang po sa kanya at sinubo niya na ay hihingi na naman po siya ulit. Sabi nga po ni mama ay piliin ko nga lang daw po yung malalambot na ibibigay ko daw po sa kanya. At wag nga din daw po masyado, baka daw po kasi ay mabulunan siya. Gustong-gusto naman po niya mga kalabs. Maya't maya nga po siyang humihingi. At dahil naubos ko na nga din po yung una ko pong kinuha, ay kumuha nga din po ulit ako mga kalabs. Pero yung ginawa ko nga po ay binalatan ko na po muna lahat bago ko po ito kainin. Maski nga po si kuya ay kumakain din po ng mani. Ganon nga din po yung ginawa niya, binalatan niya po muna lahat. Para tuloy-tuloy na nga daw po ang kain niya. At naku nga mga kalabs, sa dami ko nga pong binalatan ay sobrang sakit na po talaga ng daliri ko. At dahil may libreng gulay nga po tayo mga kalabs, ay lulutuin nga po ito ni mama ng pinakbet. O di po ba, nagpinakbet lang po kami nung isang araw tapos ngayon ay pinakbet na naman po ulit. Pero ngayon ay medyo madami na nga din po yung gulay. Pero yung patani nga po dito mga kalabs ay binili po ito ni nanay. Bali eto nga pong tangi ang isasahog ni mama dito. Namiss na rin daw po kasi ni mama ang magpakbet tapos ganito daw po ang isasahog niya. Puro na lang daw po kasi karne ng baboy ang sinasahog kapag daw po nagpipinakbet kami. Hinimay-himay nga lang po muna ni mama yung isda ng ganito. Tapos, tsaka niya nga lang po ginisa mga kalabs. At sa wakas, eto na nga din po yung pinakbet ni mama. Halos parehas nga lang din po sila ni papa sa pagluluto ng pinakbet. Kapag nga po nagpipinakbet si mama ay hindi nga po pwedeng walang kamote. Yun daw po kasing gusto ni mama sa pinakbet at pangpatamis nga din daw po kasi yun sa gulay. Pero ako nga po ang pinakagusto ko po dito ay kalabasa at syempre dahil po may sitaw ay kalabasa pati po sitaw. Ngayon lang po kasi nagluto si mama ng pinakbet na may sitaw. Bigay lang naman po kasi itong mga gulay, mga kalabs. Kaya niluto na nga lang din po ni mama para hindi daw po masira.
Nung nakaraan nga po mga kalabs, ay sitaw nga din po yung binigay sa amin ng lolo ko. Blessings nga daw po yun, kaya hindi daw po pwedeng tanggihan. Sa sobrang mahal na nga din po ng mga gulay ngayon. Ang sarap po pala ng pinakbet na may patani mga kalabs. Medyo madami nga po yung patani na nailagay ni mama dito. Pagkatapos ko nga pong kumain ay hiningi ko nga po kay nanay yung isang buong pakwan nila. Binili niya nga po kasi ito mga kalabs. Dalawa nga po ito, kaya hiningi ko po sa kanya yung isa. At syempre, dahil mahal po ako ni nanay ay binigay niya po sa akin. Hinugasan nga po muna ito ni mama bago niya po hiniwa. Kaya nga lang po mga kalabs, pagkabukas ni mama ay may puti pa nga po dito sa pakwan. Hindi nga po lahat ay red. Nahiwa na nga daw po mga kalabs at sayang nga lang din daw po kaya tinuloy na lang ni mama ang paghihiwa-hiwa nito. Eto nga lang pong red ang kakainin namin dito. Kalahati nga lang po pala muna ang hiniwa-hiwa ni mama. Hinati niya po pala ito ng 4. At tamang-tama nga lang po ito mga kalabs sa mainit na panahon. Ang saya-saya ko nga po dito mga kalabs dahil makakakain na naman po ako ng masarap na pakwan. Yung kalahati nga po nito ay nilagay po muna ni mama sa ref para daw po lumamig. Masarap pa rin daw po kasi mga kalabs kapag daw po malamig ito. Yung puti nga po ng pakwan mga kalabs ay wala nga pong kalasa-lasa. Pero ito naman pong red niya ay matamis. Kaya okay na nga lang din po mga kalabs kahit sayang po yung white. Kwento nga po ni mama sa amin habang kumakain po kami ng pakwan, ay nung mga bata pa nga lang daw po sila mga kalabs ay nagtatanim din daw po sila ng pakwan sa bukid.